Ayaw po nito nung sobra-sobra yung sun exposure, ano? At pag nangyari yan, yan, nag-stuck yung tubig, no? Basang-basa yung ating lupa. Biglang pumapangit, biglang naninilaw yung dahon, tapos eventually napapatay pa natin, ano? Pag hindi natin tinanggal yung mga dilaw na dahon, ano? Minsan po may sakit na pala. Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, meron po ba kayong halaman na Japanese bamboo o yung tinatawag na Dracaena circulosa? Yan po, ano, marahil yung iba sa inyo hindi alam tong halamang ito, pero yung iba sa inyo meron na po kayo, no? Karaniwan po kasi sa kanila napakadaling alagaan, ano? Kaya alam po, bakit kaya minsan yung ating ganitong halaman biglang pumapangit, biglang naninilaw yung dahon, tapos eventually napapatay pa natin, ano? Pero ang dali ng alagaan na to, no? So iwasan po natin yan at wag na wag nyong gagawin tong ibibigay ko sa inyong mga kamalian. 5 kamalian sa pag-aalaga ng Japanese bamboo o Dracaena circulosa. Yan ang ating ibibida ngayong araw na ito. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa po sa mga halaman na talaga namang matagal na panahon na nagpasaling lahi na laging inaalagaan as houseplant yung pong Japanese bamboo, no? At ito nga po, sabi ko sa inyo, napakadaling alagaan, pero meron din pong pagkakataon na sila ay pumapangit, ano? Maganda po sila kapag i-display sa ating bahay dahil ang daming benepisyo, no? Sa paglilinis ng hangin, maganda po. At minsan po, nag-absorb siya ng iba't ibang toxin sa hangin, including na po yung mga lead, no? Na talagang minsan nakakakos po ng hindi maganda sa ating kalusugan. Tapos po, sila po nagpapanatili rin ng mataas na humidity, no? Dahil maganda po yung pagbuga nila ng oxygen sa ating tahanan. Kaya naman po, iwasan po natin sila na mapapangit, ano? Dahil kapag dinispray natin tapos pangit, hindi nakakaganda sa ating kapaligiran, ano? Even sa ating bahay. Pakita ko po sa inyo yung mga sample ng mga nangyayari sa kanila, no, kapag mali po yung ating practices sa pag-aalaga. At iisa-isahin natin yan dahil meron tayong 5 mistakes na wag nyo pong gagawin sa inyong Japanese bamboo. Kaya simulan na natin. Napakaganda po nung mga Japanese bamboo, ano, kasi nagbibigay sila ng kakaibang touch sa inyong bahay, ano, lalo na po kapag halimbawa ito ay kumapal at lumago. Pero may mga nakukumit tayong mistakes. Ano ba yung una, no? Unang-una po sa lahat, yung potting mistakes. Ano ba yung potting mistakes, ano? Kapag halimbawa po nagtatanim tayo, minsan yung mga pinaglagyan natin walang butas, ano? At kapag walang butas po yan, hindi nakakadrain ng mabuti yung tubig, no? Ang mangyayari po, maaari pong magkaroon kayo ng problema sa inyong rooting systems kung saan papangit po yung inyong mga Japanese bamboo, no? Tapos po kapag halimbawa naman po yung pong ginamit yung lupa sobrang madikit, ano, o yung clay na tinatawag, yan po, ang lakas makapangit po, ano, dahil po minsan kapag hindi po buhagag yung lupa, maaari pong mag-stuck dyan yung tubig, ano. Ito pong Japanese bamboo, hindi naman siya maarte sa lupa. Pwede nga po to nakadirekta, no? Kaya kapag nakadirekta siya sa lupa, malaki po yung room para dun sa pagdaloy ng tubig, ano. Ang hirap lang po kapag halimbawa pinapaso nyo, tapos pangit yung lupang ginamit nyo, maaaring ma-stuck yung tubig, ano. At yan, i-adjust nyo lang po yung pagdidilig, depende po sa gagamitin yung lupa, no. Hindi maarte sa lupa, pero kailangan lang po mag-adjust kayo ng pagdidilig o pag-aalaga sa kanya. Sa pangalawa naman nating mistakes, yung watering mistakes. Kapag halimbawa pong nag-stuck yung tubig, no? Basang-basa yung ating lupa sa pinagtaniman, maaari pong ma-damage yung roots, ano? At magkaroon tayo ng root rot na tinatawag. Ang mangyayari po niyan, yung kanyang mga dahon maninilaw,
At yan po, yan yung simula pagkadilaw ng dahon na mamasa-masa, ano. Tapos eventually po, ito matibay yung kanyang mga stalk, no, or stem na tinatawag, ano. Pero kung halimbawa pong lumambot yan na root rot, sasama na po yung stem rust, ano. Kasi po pag nagkaroon po ng pagkababad yung ating mga lupa, lalo na kung ang lupa nyo talagang merong mga bacteria o fungus na na-develop, maaari pong mapatay niyan yung inyong Dracaena circulasa o yung inyong Japanese bamboo. At para po maiwasan natin yan, kailangan po magdilig lang po tayo ng tama, ano, yung madaling matuyo. At kung ilalagay nyo po ito, kasi madalas pan-display sa loob ng bahay. Kapag halimbawang i-display nyo siya sa loob ng bahay, magdilig po kayo kapag tuyo na yung lupa, ano. Bigyan nyo sila ng enough time na makapagpahinga para naman po nasa gayon makabawi sila, no, sa pagkakabasa ng lupa nila. Ito okay na diligan ng araw-araw, pati yung mga dahon. Kaya lang po, make sure lang na natutuyo rin po yung lupa, ano, bago kayo magdilig. Hindi po siya maarte, no, ano, yung ating halaman na ito. Kaya lang, wag nyo pong sobrahan dahil lahat ng sobra masama, ano. At kapag nasobrahan niya ng tubig, maaari rin po yang mamatay. Sa pangatlo nating mistake, yung sunlight exposure. Alam nyo po ba na ang halamang ito ay okay na okay sa kanya na hindi masyadong tampak sa araw or hindi masyadong mainit. Isa po ito sa mga halaman na kayang itolerate yung low light condition. Kaya naman, ayaw po nito nung sobra-sobra yung sun exposure, ano. At pag nangyari yan, sunog po ang mangyayari dyan. Maaring masunog yung dahon niya at maaari pong matuyo, no, kapag halimbawang ganyan, sobra-sobrang init ng araw. Kaya nga po ito recommended siya sa mga lugar kung saan bright area lamang, ano. Kung halimbawa po nasa labas yung ganito nyo, pwede nyo siyang lagay sa mga ilalim ng puno or sa may something na nasi-shadean siya o napoprotektahan siya sa sobrang sikat ng araw, no, para hindi po magkaganito, no. Ito po pwede po siya na morning sun lang yung matanggap niya, no. At gaganda na po yung halaman nyo na yan kapag halimbawang ganyan yung ginawa nyo. So kapag halimbawa naman po na talagang hindi maiiwasan, ano, na walang-wala yung ilaw or walang ano, pwede kayong gumamit ng grow light kasi kailangan din po nito kahit konting sikat ng araw meron. Kaya kung halimbawa malapit sa bintana, pwede nyo lagay sa malapit sa pinto, pwede po ito, no. Yung kanyang sunlight exposure ay makakatulong din po sa paggawa niya ng pagkain at ilang bitamina para sa halaman, ano. Kaya po bright lang po pwede na, no, dito sa atin at wag sobrahan. Sa pang-apat naman natin na mistakes, yung pong pruning mistakes, no. Kapag halimbawa po kasi yan, lumalago na po yung ating circulasa, anong nangyayari po dyan, nagiging madawag, ano. Ang problema naman po sa atin, kapag halimbawa pong pinababayaan na lang natin, ang nangyayari po ay nagkakaroon po siya ng problema, no, sa mga dahon niya. Unang-una po, kapag hindi natin tinanggal yung mga dilaw na dahon, ano, minsan po may sakit na pala. Kasi yan po ay proper maintenance yung pagpuprune, ano. Kapag may sakit na pala yung ating halaman, tapos hindi natin tinanggal yung affected na dahon, maaari pa pong mahawa yung iba. Normal po sa mga Japanese bamboo, lalo na yung may mga ganito, may mga dilaw. Kasi yan yung gold dust na tinatawag din, ano, kaya ang tawag din dyan gold dust. Kasi po may mga ganyan-ganyan sila. Hindi po yan sakit, ano. Yung pong mga talagang madilaw na sakit na, talaga pong tanggalin nyo na, no. Yan po yung proper na pagpuprune sa kanya. Even po yung mga black na leaves o dry na leaves, kasi minsan naman po sa katandaan nito, maaaring magkaroon po ng dried na leaves. Yung dried na leaves po na yon, maaaring din pong maging cause ng pagbuo ng mga insekto, no. Kaya tanggalin na rin po natin, i-prune po natin. Kapag sobrang dawag na, ayusin po natin yung pagpuputol kasi usually yan, buo sila ng ganyan, no, pa ganyan. Yung una medyo parang runners, no, na tinatawag yan. Ganyan po yung nangyayari, kamukha ng mga gumagapang, no. Pero this one patayo po, ano,
Kaya lang medyo nababaloktot. Yan po, kapag pinutol nyo po, pantahin nyo, no? Kasi medyo masagwa kapag halimbawa, yung iba natitira. Kapag pinutol nyo naman po yan, susuplingan nyo ng bago, no? Maganda po na kapag pinuprune nyo po yung ating mga Japanese bamboo, yung regular, para na maintain nyo po yung kanyang kagandahan, ano? Yung magandang yung tindig na sinasabi, no? And yan, pantay-pantayin nyo po kapag halimbawang nag-ano kayo, kasi minsan tusok-tusok na ganyan, yun yung nakakapangit ng itsura sa kanila. So yung pruning po, importante dito sa ating Dracena circulasa. At yung panghuling-huli nating mistakes, yung hindi tayo aware, ano, sa mga pangangailangan niya. For example po, unang-una, sa pataba, ano, kung hindi masyadong mataba yung lupa nyo, pwede kayong gumamit ng fertilizer. Pero kung mataba naman po yung lupa nyo, wag na po kayong gumamit, ano, kasi minsan kapag sobrang taba na ng lupa, tapos naglagay ka pa ng fertilizer, ang mangyayari dyan, over-fertilize ka na, no. At yun, minsan nakakapangit din po yun at nakaka-damage ng roots sa mga Japanese bamboo, no. Mahalaga din po malaman natin yung mga minsan kasi dito merong ayan, oh, tulad nito, binabahayan siya ng mga kung ano-ano, like for example spider. Tingnan po nating mabuti, no, na yan, makita nating mabuti, baka may mga namamahay na dyan ng mga unwanted visitors. At yan, papangit din po yung ating mga circulosa. At at the same time po, kapag halimbawa ito mabilis dumumi, sabi ko nga sa inyo, mataas yung transpirational rate nito, naglalabas ng tubig, at mabilis po yan mag-alikabukan yung mga dahon yan. Pansinin nyo, mabilis magkaroon ng mga ganyan-ganyan. Kapag halimbawa pong ganyan, linisin nyo na po ng tubig. Sama nyo po sa pagdidilig nyo yung mga dahon nila at atin pong linisan. Kasi kapag nabablock po yung mga dahon yan, nabablock din po yung mga pumapasok na light, nabablock din po yung mga nakukuha niya sa ating mga hangin na nutrients. So, kailangan po linisin din natin yung ating mga dahon. Sa pamamagitan po niyan, magiging maganda at healthy yung ating Japanese bamboo. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video at nalaman nyo na po yung mga 5 kamalian na wag nyo pong gagawin sa ating mga Japanese bamboo para mapaganda sila, no? At ayan, thank you so much sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, yan po, tsaka yung mga tips natin, tumutok lang po dito, mag-subscribe po. Huwag kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye bye.